Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Hello! Hello mga kababayan. Magandang araw. Marcos Bangag. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin, balateros na nanonood ngayon. Diyos mio. Talaga naman umatikabo ang mga issues, pangyayari sa bayan natin Pilipinas. Palakpakan. Ay, maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share. Maraming salamat sa mga bagong mga bagong subscribers. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, lumabas muna kayo sa inyong mga YouTube. Mag-subscribe muna, hit the notification bell dahil marami pa pong nanonood dito na hindi pa po nakasubscribe. At ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa YouTube. Ang vlogger na hindi dapat pinamamarisan, ang vlogger na hindi dapat tinutularan, at ang vlogger na walang silbi sa buhay. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Tapasasakitin na naman natin ang ulo, atay, balon-balunan, puso, kaluluwa ng lahat ng mga sindikato, mga sinungaling mambubudol, mga kumag-kupal, mga kawatan magnanakaw, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Nako po, mainit po ang mga balita ngayong araw na ito. Pero parang tinatamad kayong manood ng mga videos. Alam nyo, yung napapansin ko lang naman ito. Ito akin lang naman na napapansin, bakit kaya ganun? Pagkatapos ng eleksyon, madalas yung mga Pilipino parang napapagod. Parang ayaw nilang manood ng mga vlog. Ganun ba yan talaga? Pagkatapos ng eleksyon, tinatamad kayo sa politika. Pero para umabot sa kinauukulan ng lahat ng ating videos, like and share kayo, maaga natin simulan. Dahil mainit ang mga ulo ng mga kababayan natin ngayon. Trending na pag-usapan natin yung mga trending. Kasi may isang nagtitrending na balita netong mga nakaraan, yung isang food vlogger ba yun? Food vlogger? Nagpa-vlogger-vloggeran yata yun. Isang food vlogger na parang nagalit ang mga taga Iloilo sa kanyang review. Nakita nyo ba yon yung nagva-viral ngayon na yung isang babaeng hindi naman kagaanan na nag-review at ngayon ay binabash. Ilagay nyo nga dyan sa comment section kung kayo ba ay pabor doon sa bashing na tinatanggap nung isang vlogger na yan. Bato. Kasi meron yatang isang 20 years old na isang food chain or kainan diyan sa Iloilo na ni-review yata yung mga pagkain, tapos ni isa wala daw nagustuhan. Ang dami-daming pagkain. Walang nagustuhan. Tapos lahat daw matabang. Etong babaeng vlogger na ito yung babaeng ang tawag niya sa sarili niya baboy. Yobab. Actually proud naman siya na yun ang tawag niya sa sarili niya, Yobab.
Oh, tapos sinabi nga niya lahat matabang. At umani yan ng kaliwat ka ng batikos. So, kasi nga daw, baka daw sa sobrang taba nung dila niya, manhid na. Wala nang malasahan. Galit ang mga Ilonggo. Grabe pala magalit ang mga Ilonggo. Ang mga Ilonggo pala, pag nagalit yan, kuyog. Pag siniraan mo pala yung probinsya nila, pag siniraan mo isang Ilonggo, isang restaurant, parang siniraan mo na yung kanilang probinsya. At pagka siniraan mo yung kanilang probinsya, ay talagang kuyog pala sila. Lahat pala sila talaga nagagalit. Pero ingat lang lalo na doon sa mga nagpapanggap na mga putang ina nyo. Akala ninyo ang gagaling ninyong mag-review ng mga pagkain, putang ina nyo, hindi nga kayo marunong magluto. Kakapal ng mga mukha nyo. Alam mo, madami na nabiktima yan eh. Putay na tong mga TikToker na ito eh. Laging pupunta sa mga kainan, tas sasabihin nila ang sarap-sarap. Tas pagpunta mo naman doon, puta, hindi naman pala masarap. Kung ma-hype nila, kala mo talaga totoo. Kala mo mga credible yung mga palit nila. Magkakaiba tayo ng tastes. Magkakaiba tayo ng palit. Meron kasi ako gusto ko sa isang coffee shop, mga bossing, kung yung pastry nila hindi gaanong katamisan. Kasi nga, syempre health conscious. Baka nga yung mga restaurants, minsan, binabawasan nila yung sugar nung kanilang mga pastries para kahit papaano, guiltless. Ngayon, kung ikaw, putay na yung dila mo, kailangan isang kaban na asukal yung nilalagay sa pagkain mo para malasahan mo. Ikaw na magluto na sarili mong pagkain. Medyo foul nga naman yung pupunta ka sa isang lugar, sa isang institusyon na. Tapos ganun-ganun mo na lang siraan. Pero syempre, freedom of expression, okay lang yan. Just make sure wag kang iiyak kapag binalikan ka, katulad niyan. Sandamukal ang nang babash ngayon sa kanya. Gawa ng kung makapanira siya ng restaurant, kala mo putang ina, kala mo chef siya sa Paris. Ingat-ingat lang. Ako rin Ako, pumasok ako dito sa larangan ng politika. I know that I am subject to criticism, bashing, bullying, but I don't give a shit. Wala akong pake. I embraced it already. Pero kung magrereklamo kayo that you are being bullied you are being bullied diyan sa social media, ay putya, ginusto nyo yan. Grabe naman kasi yung niya, minura niya pa yung pagkain eh. Okay lang siguro mag-review ka, hindi ako masyadong nasarapan, pero dapat constructive. Pwede mong sabihin na hindi siya masyadong masarap para sa akin. Maaring sa iba baka masarap ito. Kasi ako ang gusto ko sa isang pastry, yung matamis na matamis, yung putang ina, pagkagat mo mamamatay ka na kagad sa diabetes. Ganun ang gusto ko kasi. Hindi siya pumasa sa panlasa ko. Pero maaaring sa iba, pasok na pasok ito. Baka yung mga medyo gusto nila nung pastry na matabang-tabang para guiltless, baka pasok na pasok ito. Pero sa akin, na ang aking dila ay puro betchin, magic sarap, at saka puros asukal na, medyo matabang siya. Pero sino ba dito sa Iloilo ang may alam ng mga pastry na sintamis ng bahay pokyutan? PM nyo lang ako, pupuntahan ko. Ganon! Pero yung sabihin mo, lahat hindi masarap, lahat tabang. Putang ina mo ka. Ikaw na ang pinakamagaling? Yan? Ikaw na ang pinakamahusay sa larangan ng pagkain? Mukha kang kumakain ng pati supa yata, kinakain mo. Pero it doesn't give you the authority para putya yan, sirain na lang ng ganun yung isang establishment. Ba't 20 years na daw? Institution na yung isang coffee shop na yan dyan sa sa Iloilo. May masarap sa Iloilo Sino ba taga Iloilo dito? Padala nyo naman ako ng Roberto's. Gusto ko talaga yon, yung Roberto's Siopaw dyan sa Putang ina, baka pag yun ang kinain niya, magreklamo pa siya, sampalin ko siya kaliwat kanan. Willing ako makipagsuntukan para lang dyan sa Roberto's Siopaw na yan, yung Queen.
Oo, kasi wala na, baka matagal na kaming makapunta ng Iloilo ulit. Oo. Gusto ko sanang ano yan, yung Roberto, sarap. Oh, yung mga taga Iloilo dyan, baka naman may mga taga Iloilo dyan na pupunta ng Maynila. Pabili naman ako 10 piraso lang. Nakakahon lang yun na ganun, bayaran ko doble. Sobrang mahal ko talaga yung pagkain na yan. Sarap, dyan sa Iloilo lang, meron yan, Robertos. Oo, o kaya yan mga kailangan tanggapin mo rin yung backlash. Yung sikat ka, 'di ba? Sikat ka na vlogger tapos magagaganyan ka. O ina-expect mo rin na sisikat ka sa mga comment mo. O ako ganyan ako eh. O ako when I comment about something, I make sure na I will prepare myself for the backlash. Ganun talaga 'yon. So wag kayong balat sibuyas, kayong mga vlogger na feeling ninyo kayo nang pinakamagagaling sa larangan ng ano man napili nyo. Wag pagka binalikan kayo nung mga ano ninyo, nung mga binabanat-banatan nyo in a sense na magalit sila sa inyo, expect nyo na 'yan. Mga bossing, simulan na natin ang ating diskusyonan at ayan, dito naman tayo sa totoong issue ng bayan natin. Wow! Congratulations nga pala. Congratulations nga pala mga bossing sa ating pinakabago at ine-expect na natin na pagbabago or bagong maa-appoint sa bansang Pilipinas. Putang ina, ito talaga sabi ko nga sa inyo Noong nakita ko tong tong balita, kasi breaking news yan ngayong araw na ito yung may bago na po tayong PNP chief. Palakpakan po natin si General Nicolas Torre III. Ang bagong PNP chief. Nako, sigurado ako mga bossing na yung mga congressman natin, hindi pala congressman, yung mga PNP generals na mga PMAers, yung mga last PNP na graduate ng PMA, naku po, sigurado ako tumataas ang kilay nila ngayon. Kasi usually may pila yan may pila yan mga bossing, yung pagiging hepe ng PNP, may pila yan. So alam natin na itong si Police Major General Nicolas Torre. Kasi nung nakaraan Brigadier General lang yan ngayon Major General. Tapos ngayon biglang na-promote na siya to 4-star General. This issue naman, yung from 1-star General to 4-star, nangyari naman yan. Even nung time ni Pangulong Duterte, nangyari yan. Ang pinili niyang maging PNP chief ay si Bato de la Rosa na 1-star general lang. Hindi nga. Si Bato de la Rosa nga, lang siya. Nung siya ay maging PNP chief, mga bossing, siya ay hindi nga siya regional director kasi pangarap niya talagang maging RD ng Davao. Yung regional Region 11 director. Pero PNP Davao siya. Davao City Police Chief siya ng Davao City. Tapos from Police Chief ng Davao City, bigla siyang naging PNP chief. Madami rin tumaas ang kilay dun. So nangyayari talaga na kahit minsan ang ranggo mo kumbaga kulang ka ng stars para maging PNP chief. Discretion nga kasi ng presidente. Kung ikaw ay gusto ng presidente, talagang kahit na ang ranggo mo may nauna sa iyo sa pila, ay pwedeng hindi ka talaga maging PNP chief. Kaya nga, sabi ko, medyo matataas ang kilay nung mga nauna sa kanya. Kasi dito sa PNP, hierarchy rin kasi yan, seniority. Siyempre, merong mga PNP chief na magre-retire na ngayong taon na ito, na mga PMAers na ine-expect nila na they are second in line. Tapos, kasi pangarap naman talaga ng mga pulis lahat yung maging PNP chief. Pero hindi nga lang lahat sinuswerte.
So, syempre, kailangan active ka sa serbisyo para maging PNP chief ka. Kung kung magre-retire ka na ngayong magre-retire ka na ngayong taon. No? Wait lang, may tumatawag sa... So, yun ang natin. Yun ang... yun ang issue natin, yung mga PNP officials na mga PMAers. Kasi nga, noon, pagka PNP ka... Pwede kang PMAer ka, pwede kang maging PNP, raffle kasi 'yan. Pero ngayon nagkaroon na sila ng parang kasunduan na kapag PMA sa military lang magse-serve, tapos PNPA sa PNP. So may rivalry yan. May rivalry yan. Sabi nga nila, iba daw ang turo at disiplina ng PMA at iba daw ang disiplina ng PNPA. PNPA says medyo mas magaling sila. Syempre, hindi na magpapatalo yung mga PMAer. Sabi nila, hindi mas mahuhusay kami, mas matatapang kami. Gano'n. So, meron na yung rivalry. So, kaya na yan, hati na yan yung mga PNPA. Ito si General Torre ay graduate ng PNPA, hindi po PMAer yan. PNPA yan. Kaya nga masasabi natin kung ikukumpara mo siya sa iba, yung mga dating mga naging PNP chief ng mga PMAer, pag nakita mo talagang malaki yung paggalang ng isang PMAer sa batas. Pero ay wait lang ha. At ayun nga. Yung mga sigurado ko yung mga PMAers ay talagang tumataas ang kilay ngayon dito. But simulan na natin dito kay General Torre. Ayan. Palakpakan natin si General Torre by the way. Si General Torre kasi pinaghirapan niya yan sobrang pinaghirapan niya yan. Ako'y naniniwala na talagang pinagpaguran niya yan. Kasi marami ang hindi naniniwala o hindi ini-expect ito. Kasi naman ito si Bongbong Marcos parang buang din meron pa siyang pa bitin-bitin meron pa siyang pa surprise sa kanyang press conference alam naman ng taong bayan kung sino yung magiging susunod na PNP chief. Diyos ko naman. Pero kung halimbawa itong ang pagiging PNP chief ni General Torre kumbaga ine-expect na natin talaga parang ulan. Parang ulan. Paglabas mo makita mo makulimlim. Alam mo uulan. Pero iniiwas pa nila, inaano pa nila. Inuurat-urat pa nila. Ito si Remulla, inuurot-urot pa Inuunti-unti pa Alam naman ng taong bayan, feeling nyo naman, excited kami sa kabalbalan na yan. Kaya ayan, siya, syempre pinaghirapan niyan, imaginein mo. Dating lang to ito ay dating taga NCRPO. Na taga NCRPO na sumikat itong taong ito. Coronel pa siya nun. Sumikat siya dun sa road rage. Si Boy Casa. Si Boy Casa. Kasi nga, yan kay Tulpo. Yung nagkasa ng barel yun, nakabisikleta yung kalaban niya, binatok-batukan niya pa. Dating pulis pala. Tapos ngayon, si General Torre, dahil kaibigan niya yun, pinag-explain niya. So lumalabas doon sa investigasyon na putang may kasalanan pala talaga yung nakakotse, hindi yung nakabisikleta. Tas ito si Torre, alam mo naman, bias, dahil kaibigan niya, parang binigyan niya ng platform para maglabas ng kanyang statement nang hindi man lang bilang isang pulis, sana yung kabilang side kinausap mo rin, di ba? Para sana mabalanse mo kung sino, hindi yung kaibigan mo pag-aanuhan mo, kakilala mo, iano mo na kagad, siya na kagad yung kakampihan mo. So nakikita na natin yung ugali ni General Torre noon pa lang na meron talaga siyang pinapanigan, at dahil binas siya ng media at saka ng netizens at ng mga Pilipino, na pilitan siyang mag-resign sa kanyang tungkulin dyan sa NCRPO. Kala ko mag-resign sa pwesto Yung pakala mag-resign sa tungkulin, so nai-assign siya. Nai-assign siya mga bossing sa I think somewhere in Leyte. Dyan sa Leyte mga bossing, na-assign siya dyan. Tapos nang nangyari na persona non grata siya. Bakit?
Na persona non grata yan dahil nakikialam daw sa politika. Oo, dapat ang isang pulis kasi, nasa gitna ka, non-partisan ka. Pero ito daw si Torre, nakikialam daw or may pinapanigan sa politika, namumulitika. Nagagamit ng politika, kaya naging siya dyan, naging persona non grata. Paano mo masasabi na wala siyang tendency na ganun? Dito na nga lang yung sa unang kaso niya dyan sa NCRPO. Binigyan mo ng platform yung isang tao na makapag-explain. Yun pala, yun ang may kasalanan. Yung naagrabyado, hindi mo man lang hininga ng ng opinion, no? Kaya ayun, makikita mo talaga si General Torre, meron siyang ganun na na personality, yung yung padri-padrino, parang ganyan. So nung na persona non grata siya, mga bossing, napunta siya sa Davao. Alam naman natin na bago siya mapunta ng Davao, nagkaroon na ng KOJ siege, yung the day of infamy. May namatay na 2 dyan sa Kitbog dahil sa kaso ni Risa Ontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. So noong yung unang hepe, ganun ang ginawa, may namatay, pumalit siya, pero mas malala yung ginawa niya, mga bossing. Grabe ang panghaharas ni General Torre talaga sa Davao City noon. Yung magja-jogging kayo, naka full battle gear, di ba? Tapos pinasok niya yung KOJC. Kasi before niya pasukin yung KOJC, so syempre pinasok na yun ng PNP nung una. Hindi na sila ulit pwedeng pumasok doon nang yun pa rin yung gamit nila. So kailangan pumunta sila doon, wala silang nakitang gusto nilang arestuin doon. Yung warrant na yun, babalik na yun sa korte at sasabihin na hindi nila na-aresto. Wala doon sa lugar. So ngayon kung papasok sila ulit doon, kailangan ng panibagong warrant, ng alias warrant para makapasok sila ulit doon. Yung alias warrant of arrest, mga bossing, sinerve na yon ng NBI. So nagpunta NBI using yung alias warrant of arrest. Hinanap si Pastor Kibuloy sa compound. Wala talaga. So lumabas. So na-serve na yung alias. Ngayon, biglang ilang gabi, biglang sumugod si General Torre diyan sa KOJC. Kaya tinatanong ng abogado, what is the basis of you going inside? The alias warrant of arrest has been served by the NBI a few days ago. So ano yung meron kang dokumento para maging legal yung operation na ito? Ang pinakita niya, meron siyang pinakitang warrant of arrest, ang pangalan doon Sylvia Simanes. Tapos ang address ay Pasig. So sabi ni Attorney Torion, this is Jessica Simanes and the address is Pasig. So this is Davao. You are in Davao City. And Miss Jessica Simanes does not reside here. So hindi po valid yung inyong pagpasok. Ang sinabi ni Torre nun, this is not the right place to debate. Idemanda nyo na lang ako. Haharapin ko kayo. Papasok ako sa ayaw at sa gusto nyo. Ganong klaseng pulis si General Torre. Walang rule of law. Siya ang batas. Ganon siya. So pumasok siya doon, kinubkob niya yung KOJC ng 16 na araw. Unang araw, pangalawang araw, 3 araw. Nandoon siya, pang-4 na araw, ayaw niya nang magpunta. Kasi sa unang araw pa lang naikot na nila yung buong compound, lahat nahalughog na nila. Wala silang nakita. So ngayon, doon nauso yung heartbeat. Na may heartbeat daw silang nakikita, may bunker daw, naghukay-hukay pa sila. Pero sa sobrang pahiya niya, wala siyang nakita. Pinagtakpan niya pa yon, yung hukay, hindi daw totoo. Ano daw yan, Photoshop daw yan. Tapos biglang pagdating sa Senate inquiry, inamin niya. So ganong klase si General Torre. Kinukwento ko lang, alam naman ng taong bayan, General, wag ka mapipikon. Alam naman ng taong bayan niyang yung kwento na yan. And the history goes on.
After ng Davao City, sumuko na si Pastor Kibuloy at kasalukuyan pong dinidinig at didinggin yung kaso ni Pastor. Kasalukuyan po na for resolution na yung kanyang motion to post bail at yung kanyang hearing ng bail. So I think sa July or this coming June, sisimulan na yung hearing sa korte. Okay, fast forward. Na-promote po siya dahil dyan. Na-promote po siya dahil dyan. Naging po siyang CIDG secretary or CIDG chief. Tapos, nakita nyo naman yung nangyari kay Jun Abines. O hindi ba? Dahil medyo sensitive si General o kaya kinasuhan niya si Jun Abines. Ang daming kinasuhan yan. Kinasuhan pa si Pangulong Duterte. Kinasuhan si Banatbay at ang mga administrators, pati si Torion. Kinasuhan yan. And then yung pinakahuling ginawa niya, which is huling-huli ang kanyang pagiging incompetent in terms of yung pagpapatupad ng batas. Kasi nagkaroon ulit ng Senate inquiry patungkol dyan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. So kinidnap si Pangulong Duterte. Siya na naman ang ginamit. Siya ang nagpatupad. Tapos maraming irregularities, ipinaliliwanag sa kanya yung mga batas na nilalabag nila. Ang sagot niya ulit, are we doing this the hard way or the easy way? Kahit ano pang problema nyo, ihablan nyo na lang ako. Haharapin ko kayo sa korte kung kakalad ka rin ko. Itong matandang ito papunta ng Hague, I will do that. Kasi yun ang utos sa kanya. So ganun siyang klaseng hepe. Ang problema natin nito mga bossing. Ang problema natin siya ngayon ang PNP chief. So anong klaseng PNP chief anong magiging klaseng PNP chief si General Torre? Kayo na ang bahalang sumagot. Pero ako kinocongratulate ko siya. Kinocongratulate ko si General Torre because he earned it. Talagang pinaghirapan niya yan. Kaya palakpakan natin siya. Pinaghirapan niya yung posisyon na yan. Pinaghirapan niya yung na yan. Kasi talagang maraming nagalit kay General Torre. Aminin natin, General Torre, marami talagang nagalit sa'yo. Kahit ano pang pangungumbinsi mo na sikat ka pa rin, despite everything, alam natin na majority ng mga Pilipino, especially yung dami ng lumabas na mga Pilipino nung birthday ni Pangulong Duterte, lahat yan, galit na galit sa'yo. Alam naman natin yan. Pero, I wish you all the best. Sana ay bilang PNP chief, which is alam naman namin na mas susundin mo si Bongbong Marcos kaysa sa batas. Dahil mukhang hindi mo rin naman talaga alam yung batas dahil sa nakikita namin, kahit na yung pagtatanong sa'yo dyan sa Senado, ang dami ng mga kasinungalingang nahuli ka mismo sa bibig mo. So para sa aming mga Pilipino, sorry to say, sa ayaw at sa gusto naman namin, kayo naman ang masusunod pero nakabantay po kami sa lahat ng inyong mga galaw, ng mga kilos. At ini-expect na po namin, kumbaga, hindi na po kami nagugulat. Hindi na kami nagugulat and more harassment to come coming from the PNP. Pakinggan natin itong balitang ito at i-congratulate natin si General Torre. Chief, siya si General Nicolas Torre III na nanguna noon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, bakit si General Torre ang napili ng Pangulo? Jiggy, walang ibinigay na detalye si Executive Secretary Lucas Bersamin kung bakit nga itong si Major General Nicolas Torre III ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos bilang susunod na PNP Chief. Gayunman, ang malinaw daw ay base ito o naging basehan nito ay yung merits at accomplishment na meron itong si Nick Torre. Kaya hiling na Malacanang ay sana lang respetuhin yung naging desisyon ng Pangulo sa magiging susunod na PNP Chief. Nakatakdang magdaos ng turnover of command ceremonies sa June 2. Jiggy. At Brian, may kinalaman ba o may indikasyon na yung pangunguna ni Torre sa pag-aresto? So wala silang wala silang paliwanag, bakit, anong merits.
Kasi may pila eh. So dapat may paliwanag talaga sila. Pero huwag na natin hingin yung paliwanag. Plain ano naman yan eh. It's as bright as day. Na talagang siya naman talaga eh. Kasi yung ginawa niya sa KOJC, ginawa niya kay Pangulong Duterte, audition yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, bihira ang taong may prinsipyo sa buhay, yung tatanggap ng ganyang trabaho. May pangarap talaga sa buhay si General Torre, kaya yung mga bagay na hindi naman niya dapat gawin ay ginawa niya. Ganun talaga buhay. Pero ito lang talaga ang nakikita natin. So itong pagkakatalaga kay General Torre ay isang patunay na talagang manloloko si Bongbong Marcos. Manloloko in what sense? Hindi ba nung nakaraan, kesyo reconciliation, I don't want quarrel with anybody, I want to be friends with everybody, I want to sit down and talk to them, what's wrong, we will correct it. Di ba may mga ganun siya eh. Putang ina, tapos inilagay mo si General Torre bilang PNP chief. Tapos gusto mong makipagbati sa mga Duterte na binalahura ni General Torre. Yan. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo po ay magpapabudol muli dito kay Bongbong Marcos, wag na kayong maniniwala sa mga pinagsasabi nito kahit na isa. Dahil ito si Bongbong, wala tong sinabi na totoo. Sabi ko nga sa inyo, pathological liar talaga yan. Diba? Gusto mong makipag-ayos sa mga Duterte, tas ang inilagay mo sa posisyon yung nanghayop sa mga Duterte. At least man lang sana dun bumawi ka eh, di ba? Hindi ko ilalagay na hepe ito si General Torre because may galit to at galit ang mga Duterte supporters dito eh. But the fact na nilagay mo siya dyan, ibig sabihin, putang ina, tinatarantado niya talaga yung mga Pilipino. Tinatarantado niya yung Pilipino dun sa huling interview niya. Tinatarantado niya yung Pilipino nang inilagay niya sa posisyon yung napakaraming kaso ng paglabag sa kanyang tungkulin. So dito mo talaga makikita yung pagiging unstable ng isip, ng utak ni Bongbong Marcos nung nakaraan, nagpa-resign tapos ni-retain naman lahat. Lahat naman ng malalaking pangalan, mga key positions na alam nating umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Yung mga key positions na merong direktang epekto sa paghihirap ng mga Pilipino, yun pa din yung mga sekretary nila. Hindi ba? Katulad na lang sa DILG. Peace and order. Pucha yan, palpak. Ni-retain. DOJ. Kita mo naman, meron tayong justice system dito, gumagana. Pero si Pangulong Duterte, pumayag siya na ipadala sa ibang bansa, nakipag-collaborate sa Interpol para pag-itraido rin yung kababayan natin. Morso, isang dating presidente. DOJ ito na humahawak ng mga kaso sa Pilipinas. Pero putya yan, makikita natin na talagang yung mga kaso dito sa Pilipinas, kontrolado nila lahat. Hindi ba? Niretain din niya. Niretain din niya yung economic team niya. Ang problema ng Pilipinas, ekonomiya. Ang problema ng Pilipinas, pagkain. Pero nandiyan pa rin si Department of Agriculture Secretary. Problema natin, ekonomiya, walang trabaho. Pero niretain naman niya yung mga economic team niya. Bay putang ina, anong ine-expect natin sa susunod na 3 taon? Are we expecting na magkakaroon tayo ng magandang Pilipinas sa susunod na 3 taon kung pare-parehas na mga tao pa rin yun nandiyan? Pinalitan mo yung Department of Science and Technology, for example. Pinalitan mo yung CHED, pinalitan mo yung ganito, pinalitan mo yung ganyan. Pucha, hindi yan ang problema ng bayang Pilipinas. Ang problema ng bayang Pilipinas, yung kalam ng sikmura eh. Pero yung mga sekretary na humahawak ng mga ahensya kung saan masusolusyonan yung problema ng taong bayan, sila pa rin nandiyan. Sabi ko nga sa inyo eh. Sinong problema? Di sila. Niloloko lang kayo niya. Hindi nyo naman mabubudol ang taong bayan.
Ginagawa na lang nila ito para makaiwas sila sa usapan ng dayaan noong nakaraang eleksyon. Baka nga pati itong pagtatalaga kay General Torre ano pa rin yan diversion yan para mas mapag-usapan to kasi iskandaloso itong posisyon na ito. Pag-uusapan ng buong Pilipinas yan. Mantakin mo, naging hepe ng pulis yung ginamit para kidnapin si Pangulong Duterte at dalhin sa ibang bansa, hindi ba? Pag-uusapan yan, sigurado sasabog ang media at ang social media. Ang tanong, ano yung makakalimutan natin pag sumabog na naman ang mga ito? Ayan, yung BICAM report, yung mga revelasyon ni Toby Chanco tungkol sa bayaran sa Congress, yung corruption, yung pagdami ng droga, customs, lahat. So sincere si Pangulong Marcos sa inyo? Sincere si Pangulong Marcos na ayusin ang bayang Pilipinas? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kung wala siyang nagawa sa loob ng 3 taon, there's no way na meron pa yan magagawa for the next 3 years. Kung meron man bagay na ginawa, ito si Bongbong Marcos na talagang hindi natin makakalimutan at legacy niya, ay yun yung wala siyang ginawa. Ako talaga, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako naiinis na hinire itong si General Torre na maging PNP chief. Expected na natin yan. Kaya nga ako, somehow, kinukongratulate ko si General Torre dahil sa dami ng kasalanang ginawa niya sa mga Pilipino, kahit masira yung image niya at pangarap niya at pangalan niya, para lang sa pangarap niya, at least nakuha niya yung kanyang minimithi. Kaya congratulations pa din. So klaro na sa atin lahat mga Pilipino kung gaano kasinungaling talaga si Bongbong. Na si Bongbong wala talagang planong gawing mabuti or maayos ang Pilipinas. Ang plano talaga ni Bongbong lagyan ng mga tao, lahat ng ahensya ng gobyerno, yung sisira sa Pilipinas. Na dating Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy ang naging daan para mapili siya bilang PNP chief. Jiggy, ayon kay ES Bersamin, posibleng isang araw yan sa mga naging konsiderasyon kung bakit nga napili itong si Major General Nicolas Torre. Gayunman, so dahil daw kay Pastor Apollo Kibuloy, sa ginawa niya kay Pastor Apollo at saka ginawa niya kay Duterte, isa daw yan sa naging dahilan. So ngayon, tatanungin ko kayo, sincere si Bongbong sa pakikipagbati niya sa mga Duterte? Sa tingin ba ninyo, yung sinasabi ni Taberna na mabait siya, sa tingin nyo, totoo yun na mabait siya? Puto saan ka makakita ng mabait na presidente? Ilalagay mo na PNP chief, yung punong-puno ng kaso. Punong-puno ng napakaraming paglabag sa karapatang pantao. Traidor sa bayang Pilipinas, di ba? So anong ine-expect mo sa susunod na 3 taon? Magre-retire to sa susunod na taon pa. Pero masyadong matagal kasi 1 taon to halos na magiging PNP chief. Pero ito ang question talaga na dapat nating itanong sa mga sarili natin. Anong mangyayari sa susunod na 3 taon? Ang mangyayari sa susunod na 3 taon, marami pang mga ganito. Wala na yan, wala na. Build infrastructure, wala na yan. 3 years? Bagong ospital, bagong eskwelahan, wala na yan. Wala na kasi kam 2026 ang gagawin na ng mga yan, magpapaligsahan na yan para sa eleksyon sa 2028 So wala nang magagawa, wala nang mangyayari sa bayang Pilipinas for the next 3 years. Huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong mag-expect. Oo. Kailangan na lang talaga i-assert ni VP Sara, maging consistent na lang talaga si VP Sara sa kanyang assertion na she will be president in 2028. She will not get impeached. She will be president this 2028 at at gagalingan niya. Because again, yung nakikita ko ngayon kasi kay Bongbong Marcos, suicidal na siya Na parang if I will go down, I will take you with me. Na kung babagsak ako, sama-sama tayong babagsak. To the point na yung susunod na magiging presidente ng Pilipinas, if inevitable na si VP Sara yun,
I am sure kulang yung 20 taon para i-correct lahat ng mga kababuyan na ginawa nito ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Totoo yan. Irreparable. Yung ginawa niya sa Congress, ginawa nila ni Tambaluslos sa Congress. Mantakin mo yung Congress, kilala na sila ng mga buhaya, pero ngayon mas matindi na. Mas matindi na ang Congress ngayon. So yung nakaugalian ng mga congressman natin ngayon, grabe yun. Kapag dating ng bagong gobyerno, putya, sigurado ako, yung pagnanakaw mas magiging talamak. Sa dami ng utang natin, sa dami ng inuutang ni BBM, sigurado ako na kung si Inday Sara ang magiging presidente, mahihirapan siyang ayusin ang Pilipinas. Pero at least mag-try man lang kasi si Pangulong Duterte yan ang sinabi niya na I would like to go out as a president whom tried his best. Gusto kong makilala ako ng mga tao bilang isang presidente na ginawa ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi niya sinabi na pinakamagaling na presidente, pinakamatapang, pinakamatalino. Gusto ko na makilala ako ng tao bilang isang presidente na ginawa ang lahat ng makakaya niya para maging maayos ang bayang Pilipinas. Marami na posible naman iba pang mga dahilan kung bakit napili ng PBBM itong si Nick Torre dahil itong si Torre ay naging kilala rin sa kanyang ipinatupad na 3-minute response time nung siya ang district director ng Quezon City Police District kung saan ang naging mandato niya ay magresponde ang lahat ng mga pulis sa loob lang ng 3 minuto mula nang matanggap ang anumang tawag mula sa mga nakakailangan ng tulong. Jiggy. Ibig sabihin nito ay tataas pa ng ang ranggo niya sa pagiging general, 2-star general. Alam mo, Jiggy, tama ka dyan. Mula sa pagiging isang 2-star o major general ay agad-agad na magiging 4-star general itong si Nicolas Torre oras na maupo na bilang PNP chief. In fact, nalaktawan niya yung iba pang mga naging maingay na contender sa pagka-PNP chief na mas mataas yung ranggo kumpara sa kanya. Kabilang na nga dyan itong si Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. na siya ngayong District Deputy Chief for Administration ng PNP. Ito ring si Nick Torre ang kauna-unahang PNP Chief na graduate naman ng Philippine National Police Academy o PNPA dahil for the longest time mula nang matatag ang PNP. 'Di ba? Ito pa lang yung hepe ng police na PNPA. Meron pa kasing mga PMAers na huling-huli na. So dapat yun yung mga nabigyan ng tsansa. Pero okay lang kasi sabi ko nga sa inyo, mas masipag si General Torre kaysa sa inyo Mas matapang si General Torre kaysa sa inyo. O kaya deserve ni General Torre. Mas marami ng beses si General Torre ng abuso ng karapatang pantao. O kaya siya ang magiging PNP chief. Mas maraming na si General Torre appearances sa Congress, sa Senate. Saan ka na makakita, di ba? He really earned it. Pinaghirapan niya yan, mga boss. Pinaghirapan niya yan, talagang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para dyan sa posisyon na yan. Kaya pakasaya na lang tayo. Pero i-expect na natin anong mangyayari sa PNP. Ini-expect ko na kung anong klaseng police magkakaroon tayo. Kasi kung, sabi ko nga sa inyo, kung anong puno, siya ang bunga. Kung ang puno, ganito kabalasubas, ay sigurado ko, yung mga bunga niyan, yung mga magiging pulis natin sa mga susunod, mga balasubas din. Pero yun lang ang masasabi ko. Sana lang, kung halimbawa itong si General Torre magiging PNP chief siya, na aayusin niya. Kumbaga, ginawa ko ang lahat ng ito para lang sa posisyon, pero pag naging PNP chief ako, lilinisin ko yung hanay ng mga pulis. Kung gano'n ang gagawin niya, tapos mababawasan talaga yung mga salot sa lipunan, mga holdupper, kidnapper, shabu. Kung maganda yung gagawin niya as PNP chief, sana. Pero kung magiging PNP chief siya, tapos magiging lang siyang parang private army ng mga Marcos, ni Tambaluslos, at nung kung sino-sino pang mga politiko, doon tayo delikado. But again, there's no such thing as forever. Wala pong forever. Alam naman natin, next year magre-retire na to, and
I just hope na before retirement, gumawa siya ng mabuti para sa bayan. Sana. Oo. Ay palaging PM Mayor o graduate ng Philippine Military Academy ang mga nauupo para pamunuan ang pambansang pulisya. Jiggy. At panghuli na lang, no, may reaksyon na ba Senatore at outgoing PNP Chief Romel Marbil dito sa pangyayaring ito? Jiggy, sa isang Facebook post, sinabi nitong si incoming PNP Chief Police Major General Nicolas Torre na nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanya at nagbiro pa nga siya na pasensya raw sa mga hindi pa niya masagot yung mga tawag at text dahil parang sumasabog na raw yung phone niya sa dami ng kanyang mga natatanggap na calls at messages. Ito namang si outgoing PNP Chief Police General Romel Marbil ay wala pang statement so far sa ngayon patungkol sa pagkaka-appoint kay Nicolas Torre bilang susunod. Ayan, congratulations again, General Torre, for this well-deserved promotion. Well-deserved yan mga bossing. Well-deserved. Pakinggan natin yung mismong endorsement ni Bersamin. You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the, well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. No one can question? Huwes ba talaga to si Bersamin? So ang sinasabi niya, wala tayong karapatang magtanong. No one can question. Siguro, walang pwedeng makapigil. No one can stop. Because again, it's his discretion but no one can question. Kahit questionin, bawal. Putang ina, anong akala nyo sa Pilipinas? Pag-aari nyo? Ang akala nyo sa Pilipinas, kayo ang hari? Puta, hindi po yun ganun, sir. Pwede po namin kayong questionin. Kasi unang-una sa lahat, ipinahiram lang ng mga Pilipino yung kapangyarihan sa inyo. Nanalo kayo sa boto na galing sa mga Pilipino. Paano mong sasabihin na you cannot question? Pwede naming questionin, pwede nga kaming magreklamo pero wala kaming magagawa. Dahil putang ina, kayo ang may hawak ng kapangyarihan kung anong kaululan ang gawin ninyo, kaya nyong gawin. Pero wag nyo naman kami masyadong i-out of the picture na hindi na kayo pwedeng questionin. We can still question you. We can make reklamo. But we cannot do anything. Pwedeng ganun, sir. Grabe naman yun, you cannot question his discretion. Nobody can question his discretion. Ang ina, hindi naman pinanganak si Bongbong Marcos bilang may-ari ng bansang Pilipinas eh. Nangampan niya ang kupal na yan sa mga Pilipino at ibinoto siya ng mga Pilipino. Therefore, yung power niya is from the people. Tapos hindi siya pwedeng questionin ng mga Pilipino. Putang ina, Bersamin. Anong klase? Anong nangyari sa'yo? Ang ina niyan, yan ba ang ano? Yan ba ang tama yung epekto sa utak ng sobra-sobrang kapangyarihan? Ang ina niyan, mga kapwa ko Pilipino, magising na kayo. Ganito ang trato sa Pilipinas ng mga hudas na ito. Tingin nila yung Pilipinas, putang ina, parang mangga na nasungkit nila. At kanila na, walang makakakuha nun sa kanila. Walang hiya talaga. Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya ng mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo,
you must have you must exhibit some high degree level of performance. Degree level of performance. Ang ina, yun na nga masaklap eh. Yun na nga masaklap yung performance nito. Lahat puro human rights violation eh. So, yun ang nagustuhan ni Pangulong Marcos sa kanya. Puta yun na talaga. Ibang klase talaga ang utak ni Bongbong. Ibang klase talaga ang utak ni Bongbong. Puta, suko na ako talaga. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this. Siguro the quality for me, the quality na meron si General Torre that's really, kumbaga, a plus kay Bongbong Marcos. That is he's willing to do the dirty work para lang mapasaya yung amo niya, gano'n. He's willing to go beyond. He's willing to go beyond his mandate, and he's willing to make everyone suffer. He's willing to make all the enemies of Bongbong Marcos suffer just to make him happy. Well, I just hope, General Torre, I know that you are a good person. Deep in your heart, I know that you are a good person. I just hope that since ginawa mo lang naman yung mga bagay na yun for this title, I hope that when you are in that position as a PNP chief, I hope that you will abide by the law. Sana maging maging law-abiding and God-fearing na PNP chief ka. Kasi yan na yun, hindi, after nyan, wala ka na. Yan na yung pinakahuling pwede mong puntahan eh. So nandiyan ka na, yung mga nagawa mong kasi kabalbalan noon, sana pagdating dyan, i-correct mo na. Bilang PNP chief, sana ay gumawa ka ng trabaho alinsunod sa mandato ng yung tama. Wag na yung puros kabalbalan. It's a responsibility. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP yung pagkaka-appoint po sa kanya? Bakit ng Pangulo? naman? Dahil kung titingnan po yung mga background po ng iba pang contender, hindi po kaya magdulot ito ng problema sa hanay? Palagay ko naman hindi. Dahil professional yung mga hanay ng kapulisan. No? They're all very great professionals. They're very decorated individuals. So they just follow what the Commander-in-Chief or what the President desires. So hindi po naman ito reward sa kanya, another reward ng Pangulo yung kanyang Alam mo, lahat ng promotion reward yan, ano? But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit. Let us assume. So let us assume. Ibig sabihin, maniwala na lang kayo kahit alam naman ninyong hindi dahil mga aso tayo pare-pareho. So let us assume na nakuha niya to dahil deserve niya to at dahil magaling siya. Ayun lang. Anak ng tinapay na yan, no? So ayan mga bossing, ang ating balita ngayong araw na ito. Let us congratulate our newly appointed PNP Chief, General Torre. I-congratulate natin siya dahil talagang pinaghirapan niya ito. May namatay pa nga eh. May namatay pa nga dahil dito sa kanyang promotion. Mantakin mo, isang banal na dako, binaboy mo. Isang banal na dako, binalahura mo, winarak mo yung kanilang bahay-sambahan. May namatay pa, may mga nasaktan, may mga traumatized na mga kabataan. Hanggang ngayon, traumatized yung mga kabataan dyan sa KOJC that every time may marinig silang wangwang, mga kung ano-ano pang mga komosyon,
umiiyak yung mga bata. So sana yung iyong posisyon ngayon ay magbigay na sa iyo ng kapanatagan at ng kapayapaan. At sana yung posisyon mo ngayon ay gamitin mo na para sa pagsisilbi sa taong bayan, dahil unang-una sa lahat, yan naman yung sinumpaan mo sa iyong tungkulin. Simula pa nung ikay nag-aaral hanggang mag-graduate ka, yan naman talaga yung dapat na ginagawa mo, nagsisilbi ka sa taong bayan. Okay. So sana ngayong PNP chief ka na, huli na si Pastor Apollo Kibuloy sa babalusubasin mo. At sana huli na din yung mga taga KOJC na mga hinayop mo. At sana din huling-huli na si Pangulong Duterte. Pero kung gusto mo naman si Marcos Bongbong, dalhin mo sa ICC, okay lang din. Okay lang. Pero sana huli na si Pangulong Duterte sa mga presidente, lalong-lalo na mga bayani ng Pilipinas na babalusubasin at wawalang hiyain mo. Sana huli na, sana itong iyong posisyon, since yan lang naman ang target mo, kapangyarihan, sana gamitin mo sa tama. Huwag niyong gamitin ang kapangyarihan para makapang-abuso kayo ng kapwa ninyo. Sana po at sana ay malinisin ninyo ang PNP. Sana ay maging tapat kayo sa inyong tungkulin, hindi kayo maging tapat doon sa naglagay sa inyo dyan. Pero imposibleng mangyari, pero sabi ko nga sa inyo, malay mo naman, magkaroon ng himala. Tumino ang utak nitong mamang ito, di ba? Congratulations again, General Torre. Again, maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa ating susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.